Magandang gabi sa iyo, Kathy. Tama ka, no? Maghapon ngang bumuhos ang ulan dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Pero walang dapat ipag-alala dahil ang mga pag-ulan na ito ay hindi dulot ng isang bagyo. Bagkus sa mga ito ay thunderstorms na dulot ng weather system na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ nga po ay ang salubungan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at nagge-generate nga po ito ng kaulapan, which explains kung bakit maulan sa kalakhang bahagi ng ating bansa for today. Makikita nga po natin napakaulap po sa ating bansa ngayong araw na ito dahil nga po yun sa nasabing weather system. At para sa mga susunod na oras, dito po sa atin sa Metro Manila, ganun din po sa Zambales, Bataan, Bulacan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Calabarzon, Bicol Region, sa Visayas at sa Mindanao, makararanas po tayo ng maulap na papurin na may light to moderate rain showers and thunderstorms. Habang ang natitirang bahagi naman po ng Luzon ay makararanas po ng partly cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms. And true enough, magpapatuloy nga po ang mga pagulan dahil ayon sa abisong nilabas ng Pag-asa ngayong 4:48 ng hapon, kasalukuyang nakararanas ng thunderstorms ang Negros Occidental, partikular na po sa San Carlos City, Salvador at Benedicto. At asahan din ang mga pagulan sa Bago City, Pulo Pandan, Valladolid, San Enrique, La Carlosa City, La Castellana at ganoon din po yan sa Pontevedra. Samantala mga kababayan, isang panibagong tropical depression ang binabantayan natin sa may silangang bahagi ng ating bansa. Wala pa naman po ito sa Philippine Area of Responsibility at ayon nga kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, inaasahang by Monday ay tuluyan na nga itong papasok ng ating PAR. Pero walang dapat alalahanin mga kababayan dahil inaasahang hindi ito direktang makakaapekto sa bansa. Dagdag pa ni Mr. Javier, ang pagkilos sa tatahakin ng panibagong bagyo ay parang yung pagkilos lang po ni Tino mga kababayan. So pagpasok nito na ating bansa, tatawid lang din po ito pahilaga at lalabas na nga rin po ng ating PAR. Pero ganoon pa man, patuloy po ang aming paalala na bantayan natin 24/7 ang lagay ng ating panahon para maiwasan ang anumang uri ng panganib at sakuna. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At dahil sa mga pagyanig na nararanasan sa Kabisayaan, minabuti rin nating silipin ang magiging lagay ng panahon dyan. Ayon nga po sa 3-day weather forecast ng Pag-asa, ang Metro Cebu ay magiging maulan po bukas pero walang dapat alalahanin dahil pagsapit po ng Friday at Saturday ay gaganda ng muli ang lagay ng ating panahon dyan. May ibang usapan naman po para nga po bukas sisikat si Haring Araw 5:48 ng umaga at lulubog naman sa ganap na 5:35 ng hapon. At yan nga po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Mga kababayan, patuloy po natin bantayan ang lagay ng ating panahon kung kaya't manatiling nakatutok. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express sa telebisyon ng bayan. You can follow us on Twitter mga kababayan. Hanapin nyo lamang po kami sa Twitter at Panahon TV. And you can also like our Facebook page at pwede mong bisitahin ng ating website na www.panahon.tv. And we're also on Instagram para po sa mga Instagram addicts na nandyan po. No? Pwede nyo pong hanapin ng @PanahonTV sabay click ng follow. At your service nga po ngayong gabi ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang gabi sa iyo, Kathy. Balik sa iyo.